ang basketball, dinidribble-dribble muna bago i-shoot. Ano kaya? Ano bang intention ng House dito? Pahiyain si VP Sara? Or maghanap muna sila ng mga kaalyado nila na susuporta? Or they are just buying time for the obvious? Kasi pag umabot ito sa plenaryo, baka hindi aabot yung 1/3 at ito ay totally mabasura mismo ng House of Representatives dahil nga sa napakahinang complaints at ang ginagawa ng House ngayon parang siya na yung nag-a-act na parang court or kangaroo court na bawal because only the Senate sitting as an impeachment court in a proper proceeding can do this. Ngayon po sa nangyayari sa impeachment trial ni VP Sara, meron naman din po kasi nagsasabi na kapag inakyat ito sa plenary ay magkakaroon ng epekto sa number of voters sa kung ilan yung boboto kasi kumpara noon nung nakaraang taon kung saan umabot ng 251 yung votes sa plenary kaya umabot sa Senado. Sa tingin niyo po, attorney, magkakaroon ng epekto sa number ng boboto kapag ito'y nahihain na sa plenary? Definitely, may mga naririnig tayo na hindi kasing lakas noon ang panawagan dyan mismo sa loob ng House. Kaya siguro gusto nilang i-dribble-dribble muna ito para makumbinsi nila yung mga kasama nila dyan sa House of Representatives na sumuporta. Kasi I see a dwindling and weakening support dito sa impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Of course, takot sila kasi malapit na ang 2028 at mahina yung complaints. In fact, yung NUP, National Unity Party, nag-express na ng kanilang collective decision na kung walang bagong matter and evidence na makita sila, hindi nila susuportahan itong impeachment complaints. Kaya nababahala siguro sila, kaya dribble muna at ginagawa ito nila through their power of subpoena, nag-i-issue ng subpoena at nag-fishing expedition para makumbinsi pa nila yung kanilang mga kapwa kongresista. But I think that will not work sa sitwasyon ngayon kasi obvious talaga na napakahina ng impeachment complaints and the complainants have failed to substantiate yung kanilang mga alegasyon laban sa Vice Presidente Sara Z. Duterte. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Balikan ko lang po yung isa po sa mga kini-question nila. Kasi alam ko kayo din po yung petitioner din sana doon sa impeachment, no, versus sa Pangulong Bongbong Marcos, kaso hindi lang natuloy. Pero isa sa mga kini-question po, no, maging yung sa petisyon na inihain din po na sa pangunguna ni Attorney Israelito Torion at itong sa kampo ni Vice President Sara Duterte ay yung treatment po sa impeachment kontra kay PBBM na lumusot at itong impeachment kontra kay VP Sara. May napansin ba kayo na masyadong pinapaboran ang paghimay ng husto sa impeachment kontra sa pangalawang Pangulo? Obvious yan, Admar, na ganon ang sitwasyon kasi in the case of PBBM, binigyan lang ang dalawang complaints. Yung amin nga, hindi sinali kasi hindi tinanggap ng House Committee, House Secretary General sa office. So, napakabilis ang pag-dismiss doon sa dalawang complaints on substance ng House Committee on Justice. Dito naman, pinagbigyan nila. And if you look at the complaints, mas malakas yung complaints laban kay PBBM or Marcos Jr. kumpara dito kay Vice President Sara Duterte. And yet, itong House Committee on Justice, binigyan nila ng importansya, binigyan nila ng atensyon, at pinapalakas nila itong mga mahinang complaints laban kay VP Sara Duterte. This is clearly double standard. Ito yung sinasabi nating maling pag-apply ng kanilang mga
at proceed bordering on fishing expedition. Opo. And maliban din dito po, sir, kasi tuloy pa rin ang sabi ng Kamara, tuloy pa rin ang kanila pong magiging pagdinig kasi wala nga man naman pong TRO na ilalabas po ang Korte Suprema. Maaari pa rin ba silang mag-contempt dito sa lagay na ito? Halimbawa, may mga mayroon silang sinubpina doon ng mga dokumento, may mga private entity na kanila pong pinatawag. Halimbawa po, magmatigas yung mga individual na ito na maglabas ng mga kinakailangang dokumento kasi tingin nila hindi naman ito trial pa. Siguro kung sa Senado, yun na talaga yung full-blown na trial. Tapos hindi tatanggapin ang rason na yon ng mga kongresista. Meron ba silang contempt powers sa puntong ito po, attorney? Wala namang question na ang House in general merong contempt power. Pero dito sa sitwasyong ito, hindi nila magamit yan Kasi improper, illegal, and unconstitutional yan kung sakali gamitin nila. Dahil itong mga bangko na sinupina nila, itong mga korporasyon at mga individual, including law firms na sinupina nila, meron silang karapatan para tumanggi, para hindi sundin yung supina na inisyu laban sa kanila. Because this is not yet that part or proceeding wherein pwede nilang pagbigyan itong mga supina because the House is not a court in an impeachment. It's only a Senate sitting as an impeachment court. Kung sakali na sa kanila na yung impeachment complaint, ang pwedeng mag-issue ng subpoena. Opo, attorney, masyado na po bang mahaba itong impeachment na ito kumpara sa mga nasaksihan at kabilang kayo sa mga nag-petition din sa mga impeachment sa nakalipas na mga impeachment proceedings? Napakahaba, nakapagtataka. At ang sabi ko nga bakit ganito? Parang ginagawang basketball, dinidribble muna bago i-shoot. Ano kaya? Ano bang intention ng House dito? Pahiyain si VP Sara? Or maghanap muna sila ng mga kaalyado nila na susuporta? Or they are just buying time for the obvious? Kasi pag umabot ito sa plenaryo, baka hindi aabot yung 1/3 at ito ay totally mabasura mismo ng House of Representatives dahil nga sa napakahinang complaints at ang ginagawa ng House ngayon parang siya na yung nag-a-act na parang court or kangaroo court na bawal because only the Senate sitting as an impeachment court in a proper proceeding can do this. Hindi sa panahon ito kasi ang hinahanap nila, Admar, is only probable cause, and just like in the fiscal's office hindi kailangan ng trial na yan may hearing but that is very limited and then usually 1 or 2 yun, gusto nila parang sila yung bida dito sa sitwasyong ito magkaroon ng trial. Definitely